Yumuko po lahat para po sa opening prayer. Aming amang nasa langit, salamat po sa gabi ito na muli. Ikaw po ay aming pupurihan at pasalamatan sa aming buhay. Salamat o Diyos na muli nagkasama-sama kami, Panginoon, upang makarinig ng iyong salita, Panginoon, at ito po ay maging patnubay sa aming pamumuhay habang kami namumuhay, o Diyos. Salamat din, o Diyos, na ikaw po ang Panginoon namin na lagi naming nalalapitan sa lahat ng oras. Sa lahat ng aming mga problema, gano'n din po sa lahat ng mga trials sa aming buhay, hindi mo kami iniiwan, hindi pinapabayaan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pagpalain niyo po, Panginoon, ang pag-aaral ng iyong salita at pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat ng makikinig, ang lahat po na naka-tune in sa Zoom. Bless mo po ang bawat isa, ang bawat pamilya na makakarinig ng salita, Panginoon. Bless po ang mga buhay, ang aming mga buhay, pagpalain niyo po na patuloy niyo pong i-provide ang aming pangangailangan, maging ito'y financial, material, higit ang aming spiritual na buhay. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. O Diyos, tunay nga napakabuti mo, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ikaw po ang maggabay sa amin. Samahan mo po kami sa kabuuan ng aming Bible Hour, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, mga participant po, Panginoon. Higit, Panginoon, aming mga beloved Pastor June. Bigyan po siya ng pagpalain niyo rin po ang aming Pastor June. Patuloy po siyang bigyan ng Diyos. Patuloy po siyang bigyan ng mga pagpapala, kalakasan, kalusugan, kapayapaan. Higit, Panginoon, ang kanyang spiritual na buhay. Ganon din po, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang sambahayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ang lahat ng papurit pasasalamat ay sa iyo lamang, O Diyos. Ang lahat ay magsabing, Amen, Amen. Amen. Good evening. Good evening po. Ay, umuwi ka. Umuwi ka. Ngayon naman ay Sister Janet alay ng awitin para sa Panginoon Diyos. Ibigay ko po ang pagkakataon ito para kay Hello, magandang gabi. Naliw po ba? Naliw po ako. Hello po, naliw niyo po ako? Okay po, ayan. Ika namin. Ngayon po tayo sa Panginoon sa umaghapon. Marapat na pasalamat at papurihan natin ng Lord sa kanyang kabutihan, sa mga diling ng palingat at pagpapala sa atin. Sige natin ng salamat. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking pagmasdan ang kalawakan, di ko lubos maunawaan ang pinaglalan kung bakit pinili ay di ko kaya hindi ko kaya ang nag-ibig mo na binigay sa akin. Salamat, O
Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may man sa kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sapatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang bang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ang purihin ng Panginoon, patuloy po tayong umawit sa Lord. Patuloy pa rin natin siyang bigyan ng pasasalamat. Awitin po natin yung Jesus, salamat. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Manatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Magiging ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila
Alexa. Patayin mo lang yung ano. Ha? Ang pag-ibig mo, oh, sa bawat oras at sandali, napupuri sa'yo lagi. Pagsambay, mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi. Salita mo, mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, pagpupuri sa'yo lagi. Pagsambay, manatili sa'yo ang walhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi. Salita mo, mananatili sa buhay ko'y mahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang loob mo ang panahon ay nakikunang sa'yo, Panginoon. Ipang ang bawat sandali maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay magbuhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali maging itong panahon. Upang ang bawat sandali maging itong panahon. Upang ang bawat sandali maging itong panahon. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon nito na muli ka namin ay napapurihan. Salamat, Lord, sa oras na to na muli ikaw ay amin. Ang iyong mga salita ay aming pugaway-tulayan. Sa inyo po ang pinakamataas na
pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Nay, nakamute po kayo. Ngayon, salamat kapatid na Janet sa magandang boses. Ngayon naman ay magbabalik tayo ng pasasalamat. May special number dyan sa Panginoon Diyos. Binibigay ko yung pagkakataon na ito kung sino man ang gusto magpatotoo. Meron po ba? Meron gusto magpasalamat sa Panginoon Diyos? Wala? O sige, ako na lang. Ako magpapatotoo kay Joshua. Kasi nung nakarang araw, nagkausap kami ni Joshua. At na-bless naman ako sa kwento niya. Sa sinabi niya na, alam mo ba na, sabi niya, mula nung nag-commit ako sa Panginoon Diyos, nag-commit ako sa YP, sa Young People, tsaka sa worship service, sabi niya, hindi na ako nag-overtime. Naubos yung credit card niya. Naubos yung mga utang niya. Sabi niya, talagang napakabuti ng Panginoon Diyos. Yun nga ang sinasabi ko, seek ye first the kingdom of God. Sabi ko ganon. Sabi niya, oo na, naniniwala na ako dyan. Sabi niya, kaya natutuwa siya natutuwa din ako na nag-commit siya para sa gawain ng YP at nakaka-attend siya ng worship service. Sabi ko sa kanya, ganun din naman kasi pag nag-overtime ka, ang kikitain mo, mapupunta lang doon sa tax. Bawas din naman sa tax eh. O napagod ka lang. Kaya maigi yun na nag-commit ka sa Panginoon Diyos. Lahat, sabi yan, hindi raw naramdaman. Naubos yung utang niya. Kaya nagpapasalamat talaga sa Panginoon Diyos. Sabi niya, biro mo, nabayaran ko lahat ng credit card ko. Hindi ko nararamdaman. Kaya, yan nga, ang talagang totoo ay yung salita ng Panginoon Diyos na atin na panghawakan na unahin natin lagi siya. At siya na ang bahala mag-provide na ating mga pangangailangan. Amen. Baka meron pa. Makatulog. Sige, ako din ay Sister Ellie, nakamute po, Sister Ellie. Ayun, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na binibigay ng Panginoon. Yung protection, higit sa lahat, kasi mahigit 3 buwan na tayong nasa crisis dito sa bansa natin. At patuloy pa rin yung pag-provide ng Panginoon sa pangangailangan. Sabi nga, na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa atin. Sabi niya sa Hebrews 13:5b na He will never leave us nor forsake us. Kaya salamat doon sa Panginoon na lagi siyang andyan para sa atin. Na bagamat siyempre dumadating sa punto na parang mauubos na yung natin, panggastos natin, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo, parang nakakatulog pa rin tayo ng matiwasay. At maganda pa rin yung tulong natin sa biyaya ng Panginoon. Kaya patuloy akong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon kasi hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Yan lang po. Salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Baka meron pa. Wala na po. Amen. Ako po, magpasalamat, maikli lang. Okay. Naririnig mo ako, Mare? Baka mute kami. Narinig kita.
Sige. Ako din po, patuloy na pinupuri ko, pinasasalamatan ang Panginoon. Katulad ng sinabi ni Sister Ili na napakatagal na pong lockdown, hindi normal yung sitwasyon, walang hanap buhay ang mga tao. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po kami pinagkukulang. Hindi naman po sobra, hindi pinagkukulang, tama lang pinoprovide ng Lord ang lahat ng pangangailangan. Ang inaano ko lang po ngayon, na-stress talaga ako nung dumating yung bill ng ilaw ko. Isang buwan, umabot ng 25,000. Sabi ko sa buong buhay ko, hindi nagbibill ng ganun kalaki. May freezer nga po ako, may double door ako, may mga washing ganyan, pero hindi po umabot yung bill kong ganun. Nasa ano lang po, 3,200, ganun po kalaki. Grabing gulat ko po kasi 25,000, saan ko naman kukunin yun? Hindi ko naman nakukonsume yun. Nagreklamo po ako. Pumunta po ako sa admiral ko. Ang sabi po, nagkamali lang daw po ng reading. Ganon. Pagdating daw po ng bill ng June, babalik daw po ako doon. Kaso wala pa akong bill ng June eh. Kaya isama po natin sa panalangin na makonsensya naman po yung taga-miral ko na yan. Ilagay naman nila sa tamang pag-bill nila. Huwag naman yung sobra-sobra. Yung pamangkin ko rin po umuwi ng Davao. 4 na buwan silang na-lockdown doon. Walang tao sa bahay nila. Nagbibill din po siya ng 40,000. Ano pa ka kung mga bill ito? Oo po, sobra po talaga. Kaya yun nga po, ang inaano ko yung bill ng ilaw ko. Pero salamat sa Lord kasi bagamat ako na po yung naging tatay at nanay sa aming tahanan, hindi po ako pinababayaan ng Panginoon. Sinususti niya yung kalakasan. Bagamat minsan may kapaguran, masakit ang katawan, pero andun pa rin yung ang Lord ang nagpapalakas sa akin. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Yun lang po, salamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang patuloy naming nararanasan galing po sa Lord. Kaya thank you Lord, salamat po. Yun lang po. Hahabol po ako, mag-share ako. Mag-share po ako. Sana maka-encourage din po. Nung hindi pa ho kami nagko-commit ng pag-attend ng Zoom, yung aking VP akit manaog, siguro sa pag-alala, pag-iisip ng mga anak ko, sa trabaho ko, maiyak pa ako. Pero ibig ko sabihin, itong gawain ho sa church, malaking tulong ho talaga sa amin. Lalo na ho sa akin. And, ayun po. Blessing ho talaga ito. Kasi sa panahon na ngayon ng COVID, hindi ho kami makauwi. Malayo ho kami sa mga anak ko. Marami ho mga maaring pumasok sa isip natin. Pero napakabuti ng Panginoon kasi binigay niya ho itong gawain na to to make me busy, hindi masyado mag-isip, at saka sa trabaho, nagpapasalamat talaga ako. Hindi ko napapansin kasi ang struggle ho ng isang OFW, hindi mo alam kung hanggang saan yung project nyo, lalo pa ngayon may COVID po. Most of us nagtatrabaho sa bahay at yung iba naman po nawalan ng trabaho, nag-aantay lang sa bahay, patawag kung magre-report na ulit sa office o hindi. Pero dahil ho dito sa gawain na na-commit po namin, hindi namin napapansin yung oras. Hindi andun yung, naging busy ho ako. Nakakatulong talaga ho ito sa akin. Tsaka yung mga anak ko ho, ganun din po, nagiging paraan din po na nagiging active sila sa bahay, may activity sila sa bahay. Kaya papasalamat talaga ako sa Panginoon dahil napakabuti po talaga niya. Dahil bawat isa sa atin, may iba-ibang storya, pero lahat tayo nakaka-encourage po. Na malaking impact din po sa akin yung mga youth, yung mga bata. Kasi pag magulang ka na, malambot na talaga yung puso mo eh. Madali na talaga yung mga konting bagay, na-encourage ka, natatouch ka. Kaya napakabuti po ng Panginoon talaga. And
Etong Zoom na to, malaking tulong po sa bawat isa sa atin. At po sa mga ibang miyembro po rin natin, maramdaman din po nila na hindi sila nag-iisa sa mga problema nila. Nandiyan po ang Panginoon tumutulong sa atin araw-araw. Di man natin siya nakikita, mararamdaman po natin basta magtiwala lang sa Kanya. Ayun po. Amen. Amen. Amen po. Meron pa ba? Meron po. Ako rin. Purihin ng Diyos dahil talagang napakabuti po ng Diyos. Sa kabila nga po lahat ng mga ganitong pangyayari, yung kagalakan ay hindi po nawawala. Katulad sa amin, katulad dito sa ganitong edad ko na ganito, yung pong kalakasan ay hindi po nawawala. Wala pong karamdaman, maliban sa kuminsan, naghirap lang lumakad ng malayo. Pero maliban po doon ay wala. Kaya sa pagtulog, sabi nung iba, pag matanda na, hindi makatulog. Sa amin po, ng tatay, kung hindi kami gisingin, mataas na ang sikat ng araw, natutulog pa kami. Napakabuti po ng Diyos. Payapa ang aming mga kalooban. At sa kabila nga po ng mga paghihikahos, yung mga nakikita natin, ay hindi naman po nangyari sa amin. Dahil sabi nga, may biyaya, may mga dumarating, hindi mo hinihintay, dumarating mga pagpapala. Maya-maya may kakatok, may mag-aabot ng pagkain, may ganito, at ang sabi ng iba noon, ang maraming anak, mahirap sa maliliit po. Pero pag lumaki, purihin ng Diyos, sobra-sobra pong biyaya. May yung mga anak kong iyan, yung isa, may tatawag, magpapadala ng ganito, ng ganyan, ilan sila, na hali-halili. Kaya ang pagkain o biyaya ay hindi po natatapos. Kaya kung naaalala ko po yung mga nakikita nating halos hindi kumakain, kung pwede ko lang iabot ng malapitan, ay maibibigay dahil sobra-sobra po ang ipinagkakaloob ng Panginoon. Napakabuti po talaga ng Diyos. Ang mahalaga lang po, ang laging hindi namin nakakalimutan ay yung always give thanks to the Lord. Pray and give thanks to the Lord. Yan po ang lagi namin ginagawa at napakabuti talaga. Wala po akong masabi na kung ano pa maliban sa siya ay purihin, pasalamatan sa kabila po ng ganitong mga pangyayari na talagang ipinahintulot po ng Panginoon Diyos na mangyari ito para din sa atin. At darating din ang panahon na ibabalik po sa dati. At ang isa pa pong maganda na pinagpapasalamat ko, sa kabila po ng Zoom, parang eto lang, halos isang abot lang, nagkikita-kita tayo. Noon po ay hindi. Ilang taon na wala tayong balitaan. Pero ngayon, ipinagkaloob po ng Diyos na magkita-kita tayo at magkasama-sama sa mga salita niya na ang mahal na pastor, napakatagal na po na hindi namin naririnig ang kanyang mga salita. Pero ngayon, lagi kong naaalala ko pa po noong bago-bago tayo, napakabuti ng ating samahan at may kanya-kanya tayong mga gawain. Purihin ng Diyos, napakabuti po talaga ng Diyos. Kung iisip-isipin ko, hindi matatapos ang aking pasasalamat, ang mga kabutihan, lalo na po sa ating pastor na ngayon ay halos malapit na malapit sa atin. Salamat. Purihin ng Diyos. Dahil pinagkalooban pa po ng mahabang buhay. At yan po, kasama kayong lahat ng pamilya, kasama namin sa panalangin. Kaya yan po ang labis namin pinagpapasalamat na kung bagaman po umaabot sa atin itong mga ganito, may masamang pangyayari, pero marami pong mabuti. Dahil nagkaroon po tayo ng bonding, nagkaroon tayo ng pagkakasama-sama, maging sa tahanan. Noon, laging pagdating ng linggo, kung minsan, tapos magsimba, magkakanya-kanya na. Pero ngayon po, maghapon, magdamag, hanggang kailan pa, sama-sama pa rin. At gayon din po sa mga gawain, sa mga trabaho, ando doon po ang katagumpayan. Kaya, hindi po matatapos ang ating papuri. Kung may masama o may hindi magandang nangyari, ay marami naman pong mabuti
na ibinigay ang Panginoon Diyos para sa atin. Kaya yun po, hindi matatapos ang ating pasasalamat sa Kanya. Lagi natin siyang pasasalamatan. At pagkagising sa umaga, always pray to the Lord. Give thanks and purihin siya. Pasalamatan. Salamat. Amen. Praise the Lord. Saka mayroon pa po yan. Talagang napakabuti. Salamat na. Pasalamatan din natin yung COVID na ito. Ngayon, pakinggan naman natin si Pastor John sa kanyang mensahe na dadalhin sa atin ang salita ng Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Gandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Salamat po sa isang gabing uli na dinagdag niya sa atin. Tayo ay magkasama-sama para magbulay ng kanyang mga salita. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kanina po ay lumabas ako mula sa Valenzuela patungo po sa Marilao. Medyo malayo-layo yung aking binyahe. Dahil kinuha ko po yung plaka ng sasakyan ni Joshua doon sa Toyota Marilao. At nagmotor lang po ako. At medyo mahaba yung biyahe ko. At maraming checkpoint akong nadaanan. At salamat naman sa Panginoon na nakuha ko yung plaka ng kanyang sasakyan. At ang inihintay ko na lang ay ang bagong registration ng kanyang sasakyan. Kaya salamat na yung first time kong lumabas na malayo, labas ng Valenzuela. Kaya medyo sa biyaya ng Panginoon ay kaunting ingat lang pag tayo po ay lumalabas, ano? At siyempre kailangan natin ng prayer para sa protection ng Panginoon sa atin sa araw-araw. So kung dala po natin ang ating mga Bible, nanyayahan ko kayo sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. Filipos, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 7. Ito po ay kilalang-kilala natin na verse at madalas natin itong basahin at marahil ang iba sa inyo ay sa ulado ang passage na ito ng Philippians chapter 4 verse 6 up to 7. Ganito po ang sinasabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirik na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa gabing ito sa panibagong pagkakataon ng Diyos na sama-sama po naming pagbubulay-bulayan ng inyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, ang malaya na pagkilos ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. At hinihingi ko ang pagbukas mo sa aming mga pangunawa. Lukuban mo kami ng iyong Santong Espiritu. At dalangin namin, Panginoon, ang pagbulay-bulay namin ngayong gabi ay magsilbing encouragement sa bawat isa at makatulong na kami po ay lumakas, lumago, tumibay sa aming pananampalataya. Kaya
Dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, bawat pamilya, ang iyong proteksyon ay lagi po naming nararanasan sa araw-araw at ang provision mo sa lahat ng mga pangangailangan. Salamat po. Pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. So, ipinaliwanag po ni Apostol Pablo ang kahalagahan o ang sekreto ng matagumpay, pagtatagumpay laban po sa mga alalahanin, laban sa mga kabalisahan. Sino naman ang hindi mababalisa sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran sa panahon ngayon? Kung lagi tayong nanonood ng telebisyon, lagi tayong nag-check ng ating mga Facebook, ay makikita po natin ang nangyayari sa ating bansa, lalo na po sa buong daigdig. At ito po ay nakakapagbigay ng kabalisahan o yung tinatawag sa English na worry. Ano ba ang ibig sabihin ng worry? No? Ang sabi po rito, to be pulled in different direction. Ang paghila po ng magkabilang panig. Yan po ang tinatawag na worry o mga alalahanin o kabalisahan. Ang sabi ni Pablo, kabalisahan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang mga bagay. So, para tayong hinihila sa magkabilang direksyon. Pero ang ating pag-asa, ating inaasahan bilang isang tunay na mga anak ng Diyos, our hope pulls us in one direction. Iisang direksyon ang pagbatak sa atin ng Diyos para malagay po tayo sa isang lugar na kung saan magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya ang ating pong takot, ang resulta kasi ng kabalisahan ay nagiging takot po, no? Our fear pulls us in opposite direction. Ito ay bumabatak sa atin sa magkabilang direksyon hanggang sa maapektuhan yung ating mga pisikal na katawan. Ang naidudulot po ng mga alalahanin at kabalisahan ay maraming bagay sa ating pong pisikal na katawan. Una dyan, sumasakit ang ulo natin, no? Na wala sa panahon. Basta umatake po yung mga worry at ang mga alalahanin, naapektuhan yung ating, nagkakaroon po tayo ng sakit ng ulo, no? At tinatawag din kung minsan ito na migraine, no? At hindi lamang po 'yon. Marami pong mga sakit ang dumarating. Headache, neck pains, sakit ng tiyan, no? Ulcer, back pain, maging ang ating mga kasukasuan, no? Yung ating mga arthritis ay umaatake din pag dumarating po yung mga alalahanin at mga kabalisahan sa ating buhay. At hindi lamang po naapektuhan ang ating physical na katawan, naapektuhan din po yung ating mga kaisipan, no? Yung ating kaisipan ay naapektuhan din dahil po sa mga alalahanin na ito. Kaya pag naapektuhan yung ating mga kaisipan, ay nagkakaroon tayo ng confusion. Confused tayo. At ang resulta ng mga confusion ay kuminsan, nagkakaroon tayo ng panic, no? Sa ating tahanan. Kung tayo ay nasa
pamilihan, ay kuminsan nakakalimutan natin yung ating mga dapat bilhin. No? Nagko-confuse tayo. At nagkakaroon ng tinatawag na pagpapanik sapagkat nawawala tayo sa hulog. No? Nawawala tayo sa focus. Pag ang isang tao po ay umaatake ang mga alalahanin at ang mga kabalisahan. At hindi lamang po yung kaisipan natin ang naapektuhan. Ganon din yung ating mga damdamin, yung ating puso. No? Kaya marami pong nagkakaroon ng mga heart problems. Pag umaatake po ang worry o mga alalahanin at mga kabalisahan. So, paano ba natin maiiwasan ang mga ganitong uri ng kabalisahan at alalahanin sa nangyayari po sa ating kapaligiran? Pag araw-araw kang nanonood ng television, ay lagi pong sumisingit ang mga bagong new cases ng COVID-19. At hindi po pababa, kundi pataas ng pataas. Ang mga new cases, lalo na po sa Cebu ngayon. Ang Cebu po ay matindi sapagkat sila po ang may maraming new cases ngayon sa ating pong bansa. Kaya ang ating Pangulo ay nagpadala ng bagong tao, no? Si Simato na ginamit niya doon sa Boracay ay pinadala sa Cebu para labanan ang banta, ang panganib po ng COVID-19. At talagang nakaka-worry. Lalo na ang mga bilang ng mga namamatay, no? Bagamat medyo maganda ang mga bilang ng mga recoveries. Pero parami ng parami ang mga new cases, ang mga nagiging positibo sa COVID-19. Kaya ito po ay nagbibigay ng kabalisahan sa atin, no? Kaya worry is the greatest thief of joy. Ang mga kabalisahan daw po ay pinaka magnanakaw ng kaligayahan o kagalakan ng tao. Yan po ang naidudulot ng worry. Parang kung tawagin yan ay mga kalaban na panloob na kalaban, inside job na mga kalaban. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos para labanan ang banta ng kabalisahan sa buhay po ng isang mananampalataya. Kaya kailangan po nating makangker ang worry at ma-experience, maranasan ang tinatawag na secure mind. No? Kailangan natin maabot yung mga kondisyon na itinuturo ni Apostol Pablo sa atin. At ang sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. No? Yan po yung palaala ni Apostol Pablo. Sa halip, hilingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng pananalangin may pasasalamat. Napaka-importante na sa panahon po natin ngayon ay mayroon tayong time, nag-e-exert tayo ng effort para sa ating panalangin. No?
Kahit isang simpleng panalangin, pag ito po ay taimtim, no, magdudulot po ito ng malaking kapanatagan at kapayapaan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya ito po yung sikreto. Ito yung panlaban natin sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran ngayon. Kung wala po ang panalangin, hindi po natin alam kung ano po mangyayari sa buhay natin. Kaya marami pong inaatake sa puso, nagkakaroon ng mabigat na mga problema. Ang isang tao, nagtataas ang sugar dahil po sa mga nangyayari. Kaya kailangan po natin ng laging pagkonsulta sa Diyos sa magitan po ng kanyang mga salita kung ano po yung dapat nating gawin. Kaya kung mayroon tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay makikita po natin na unti-unting winawasak ang anumang alalahanin sa ating buhay. Kung alam natin ng ating tagapagligtas, ang ating Diyos, ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang Diyos na punong-puno ng habag at awa, ay maaalis po yung mga bagay na ito. Kapagkat wala nang lalaki pa sa ating Diyos. Ang COVID-19, kung ikumpara sa Diyos, ay napakaliit. At naniniwala tayo na kung tayo po ay lalapit sa Kanya, we must realize that He is a big God, enough to solve many problems in our life. Wala pong problema na hindi kayang ayusin ng Diyos. Ang importante lamang ay lumapit tayo na may tunay po na pagpapakumbaba sa kanyang banal na harapan. Kailang madalas kung minsan, dahil sa ating pagpapanik, no? Dahil tayo nakukonfuse, dahil naapektuhan ng kabalisahan yung ating kaisipan, we often rush into His presence. So, nagmamadali tayong lumapit, lalo na kung masama yung ating nararamdaman at kung may problemang mabibigat na dumarating. We often rush into His presence. At kung minsan parang inuutusan natin ng Diyos, no? Approach Him. Approach His throne calmly. Dapat po lumapit tayo na may kahinahunan at may malalim na paggalang at kababaang loob. Yun po yung sikreto. Na-overcome natin ang mga worries na yan. Pag tayo ay lalapit sa Diyos na mayroon pong kahinahunan, mayroong pagpapakumbaba, at mayroong malalim na paggalang sa Kanya. Kaya every time po na tayo po ay nagkakaroon ng pag-atake ng kaaway at ini-inject sa atin itong kabalisahan at mga alalahanin sa buhay, wala tayong ibang lalapitan kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung alam natin na siya ay Diyos na makapangyarihan, wala katapat. No? Walang katapat na kailangan natin lapitan siya. He is the Most High. He is the Almighty God and the most powerful God. Yun po ang sinasabi ng chapter 91 ng Psalms. Most High, Elyon, El Elyon, Almighty,
El Shaddai, most powerful, Elohim. Kaya hindi pwedeng tapatan ng mga alalahanin kung ang alam mo, kung kilala mo ang Diyos na pinagtitiwalaan natin. No? Pag alam mo na ang Diyos na nilalapitan mo ay Diyos na makapangyarihan, Diyos ng kataas-taasan, at Diyos na hindi nagbabago kahapon, noon, ngayon. So, ang ating amang nasa langit is enjoying. No? Nag-i-enjoy ang ating Diyos pag naririnig niya mula sa ating mga bibig ang panalangin mayroong kasamang pasasalamat. Kung nalala po natin si Jabez sa 1 Chronicles chapter 4, ang kanyang simpleng panalangin ay nagdulot ng pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Isang simpleng panalangin ang kanyang hiningi sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ako. Paramihin mo ang aking teritoryo. At ilayo mo ako sa mga kahirapan. Yun po kasimple ang panalangin ni Jabez. At siya po ay tinugon ng Panginoon. Katulad po ng itinuturo ni Apostol Pablo. Ang panalangin may pasasalamat. Nalaala po natin ang mga 10 kitongin na pinagaling ng ating Panginoon sa Lucas 17, no? Yung 10 lepers na ang bumalik ay isa lamang. At ang kamangha-mangha rito, ang bumalik ay hintil. Hindi po Hudyo ang bumalik. Isang outsider ang bumalik sa Panginoon at nagpasalamat. No? On the way, pag-uwi niya, habang siya lumalakad, ay pinagaling siya ng Panginoon. Kaya siya po ay bumalik. Itong hintil na ito ay bumalik sa Panginoon. No? Samaritano ang bumalik. At nung siya ay bumalik, hindi lamang kagalingang pisikal ang kanyang natamo, kundi kagalingang espiritual. Kompletong kagalingan na nagmumula sa Panginoon dahil sa kanyang panalangin may pasasalamat. Isang kompleto dahil siya po ay nakaranas ng kaligtasan. Hindi lamang pinagaling ng kompletong kagalingan ng kanyang pisikal na katawan, kundi naranasan niya ang kagalingang espiritual at tinanggap niya ang buhay na walang hanggan dahil sa kanyang panalangin may pasasalamat. So napaka-importante po ang panalangin may pasasalamat. Kung titingnan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo din sa Ephesians 5:20. No? Ang sabi po ng Ephesians 5:20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pasasalamat. Lagi ko pong naalaala ang laging sinasabi ni Brother Celso. Yung walang katapusang pasasalamat sa Diyos. No? Napaka-importante po. Ano man ang ating sitwasyon, ano man ang ating mga kalagayan sa panahong ito.
patuloy tayong magpapasalamat. Lagi kayong magpapasalamat, sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 20. At kung titingnan po natin ang sinasabi din ni Pablo sa Colosas 3:15 hanggang 17. Napakaganda rin po ang sinabi po ni Apostol Pablo. Dito po sa Colosas 3, talatang 15 hanggang talatang 17. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual na may pasasalamat sa Diyos. Ano man ang gawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kita po natin ang paulit-ulit na pasasalamat na bilin po ni Apostol Pablo sa tuwing tayo ay lalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Kailangan po natin ang laging magpasalamat. Sometimes we are eager to ask but slow to appreciate. May mga karanasan tayong ganon na kung minsan ang bilis nating humingi, no? Basta hingi, pengi, no? Pengi naman. No? Kaya madalas tayong humingi ng humingi. Ano 'yon? Hiling ng hiling. Yun pala ang term. Lagi tayong hiling ng hiling sa Diyos. But very slow to appreciate. Na kaya kailangan natin purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, tandaan po natin mga kapatid, right praying depends on the right kind of mind. Ang tama raw na panalangin ay kailangan makita rin ang tamang kaisipan habang tayo po ay nanalangin. At yung tamang kaisipan na yon ang maghahatid sa atin sa isang walang hanggang pasasalamat sa Diyos. Nakita po natin na umabot na po sa mahigit 1,000 ang namamatay sa COVID-19. Pero salamat sa Diyos dahil tayo po ay iniingatan ng Panginoon. No? Binabantayan tayo. At lagi ko pong sinasabi na katulad tayo ng inahing manok na inilalagay tayo ng Diyos sa kanyang mga pakpak. Ilalagay tayo sa ilalim ng pakpak para kahit na anong sirkumstansya, anong sitwasyon sa buhay po natin, kailan tayo ay hindi po maaano dahil tayo ay nakatago sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak. Kaya mga minamahal ko kay Kristo, huwag po tayong magsawa na lumapit sa trono ng biyaya po ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin, our God is a refuge and strength. At siya po ang ating katulong, tagapagligtas. Kaya maari tayong mamuhay na mayroon pong calmness. No? Meron tayong
kapayapaan sa gitna ng sitwasyon na ating pong kinakaharap. Hindi po natin alam kung kailan matatapos ito. Hanggat hindi natutuklasan, hanggat hindi pa na i-release ang vaccine, ay hindi pa tayo malalagay sa natural na kalagayan. Kaya sama-sama nating ipanalangin na ang vaccine na ito nalalabas maaring in the midst of October or November. Yan po ang kanilang estimate. Kaya nawa ito po ay magiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. No? Para tayo ay makabalik sa ating pong mga simbahan, sa ating mga tipunan. Pero purihin ang Panginoon sa mga ganitong pagkakataon sapagkat binibigyan tayo ng Panginoon ng mahabang pagkakataon na magkasama-sama kahit na malayo tayo sa isa't isa. Parang abot kamay lamang kita. No? Pwede kong abutin yung ilong mo. Pwede kitang lay hands sa iyong kinalalagyan sapagkat abot kita. No? Dahil po sa teknolohiya na ating pong kinalalagyan ngayon. Kaya wag po nating hayaan na ang prayer time po natin ay malagay sa alanganin. Lagi tayo magkaroon ng time sa ating panalangin regularly. No? Kayo po ay hinahamon ko ngayong gabi. Hindi yung kung kailan lang kayo may ganang manalangin. Huwag ganun. Mali po yun. Huwag yung kung kailan lang kayo may ganang manalangin. Magbigay kayo ng panahon regularly para sa Diyos sa inyo pong panalangin. Yun po yung kailangan natin para religiously nasusunod nyo ang inyong intimacy, ang ating connection sa Panginoon. Kaya yan po yung hamon ko sa inyo ngayong gabi. Magbigay po tayo ng allotted time. Kung alas 7 ng gabi, alas 7. Kung alas 7 ng umaga, sa alas 7 ng umaga kayo manalangin. At doon po natin ibuga lahat. Doon natin isumbong yung mga laman ng ating mga puso. Kung mayroon ng mga disappointment na nangyayari sa buhay natin, ito yung napakasarap na panahon na isumbong natin sa Diyos ang lahat ng ating mga dalahin. Pero huwag nating kalilimutan ang laging magpasalamat. Sapagkat ito ang susi. Ito ang susi para ang kamay ng Diyos ay laging bukas pag tayo po ay laging nagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon sa mga katotohanan po na tinanggap natin ngayong gabi. Diyos po kala sa Kanyang mga salita. Ika nga ang sabi, ang first ever cordless phone na nilikha ng Panginoon Diyos ay ito'y panalangin. Hindi nawawala ang signal at hindi na kailangan i-recharge. At magamit mo ito na pinapasalamatan natin ang Panginoon Diyos. Lagi tayo manalangin at magpapasalamat na tingman ang kahirapan, ang kasaganaan, magsalamat
Tunay, O Diyos, na pinasalamatan namin si Pastor John sa encouragement na mensahe na binigay niya. Salamat, Pastor June. At yung closing prayer, Pastor. Yung mga prayers nyo, pakibanggit na lang. Mag-unmute lang kayo kung meron kayong concern. Ano? Para may isama po natin sa sama-samang panalangin. Kung meron pong mga concern ngayong gabi, Ang bang gagawin? Ay, unmute na. Unmute na. Pastor, yung ano po, yung bill ko ng Meralco na maayos nawa kasi hindi po talaga consume ko yun. opo, sige po. Sama po natin sa panalangin. At saka po yung kalakasan po ng panlupang katawan. Amen. Lagi po tayong mag-exercise. Importante po yung exercise, yung pinapawisan tayo. Tayo tuwing. May exercise naman po, Pastor. Tamad man kayo to sa taas ba? Ay sa silong. Ay, akyat baba. Papawisan ka rin dyan. Umawa ka lang mabuti, baka tas ka. So, napaka-importante po yung exercise. Bago ka bumangon, mag-exercise ka. No? Malaki na exercise sa taas. Kailangan talaga ang 8 basong tubig araw-araw. Regularly, kailangan po natin ang tubig sa ating katawan. No? Exercise ka. May mga exercise ka. Isang gamot po yan sa sakit ng ulo, migraine. Pagka-regular na tayo po ay umiinom ng tubig. No? Maatake po yung acid sa gabi dahil hindi tayo umiinom ng tubig. Tumataas yung acid natin sa katawan dahil hindi tayo umiinom ng tubig sa gabi. Kaya kailangan may baong kayong tubig. Pagkagising nyo, pwede kayong maglagok ng tubig. Kasi ang acid, kuminsan parang hanggang nalalamunan na natin. Kaya kailangan natin maglagok ng tubig. So let's pray. Kung wala na pong mga concern, ano? Tayo po ay pumikit at yumuko. Tayo po ay dadako sa isang sama-samang panalangin. Aming Diyos, muli tunay na nagpapakumbaba kami sa inyong banal na harapan. Tanggapin mo ang aming paggalang, O Diyos, at pagsamo na sa gabing ito, Panginoon, bago kami tuluyang dumako sa trono ng iyong biyaya, igawad niyo sa bawat isa sa amin ang isang malinis na puso. Puso na karapat panginoon po namin sa trono ng iyong biyaya, ay makakatiya kami, makakaasa kami ng katugunan buhat sa inyo. Una at higit sa lahat, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, lalo na, Panginoon, ang Cebu na dumaranas ngayon ng matinding karamdaman, mga new cases dahil po sa COVID-19. Lord, gamitin mo si General Simato na maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala para labanan ang banta po ng COVID-19 sa Cebu. Gamitin mo siya na maging alulod ng iyong masaganang pagpapala na ang lahat ng kanyang mga desisyon na gagawin ay mag-align sa inyong kalooban. Ganun din, Panginoon, ang aming Pangulo, ng kanyang mga decision making. The Lord, nagkakatiwala namin siya sa inyo na bigyan mo siya ng sapat na wisdom na nagmumula sa inyo. At ganoon din, Panginoon, ang aming pong mga frontliners, ang mga doktor, mga health workers,
mga nag-i-implement, Panginoon, ng mga alituntunin para po sa lockdown, sa quarantine. At dalangin ko, Panginoon, ang inyong patuloy na pagkilos. Ganun din, Panginoon, sa aming komunidad, sa Valenzuela, na aming pong mayor. We pray, Lord, na kayo rin ang patuloy na magbigay sa kanya ng ibayong kalakasan para nabigyan, Panginoon, ng pangangailangan ng ayuda ang mga nangangailangan. Lord, we humbly come before you sa gabing ito at tinataas po namin ang concern, ang pangangailangan po ni kapatid na Helen, lalo na, O Diyos, ang kanyang bill sa Meralco. At dalangin ko, Panginoon, na magkaroon ng kaayusan nito sa paglabas po ng bill niya sa sunod na buwan. At dalangin ko, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hawak po sa problemang ito. Kung sa ganoon ay magkaroon po siya ng kapayapaan, kapanatagan, at magtiwala, lalong magtiwala po sa inyo. Kayo din ang patuloy na magbigay ng ibayong kalakasang sa kanyang katawan bilang isang ina at ama ng tahanan, Panginoon. Bigyan mo siya ng sapat na kalakasan na nagmumula sa inyo sa araw-araw. Ganon din, Panginoon, ang pamilya ng mga gungab. Itinataas ko rin po sa inyo at ang pamilya ng Sumalinog. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong ibinubuhos sa kanila. At dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na protection mo sa buong pamilya po, sa buong sambahayan ng mga gungab at Sumalinog. Ganon din ang Katarinin family, ang buong angkan ng mga Katarinin, lalo si Brother Celso na nasa barko kasama si Ivan. Ang iyong proteksyon, Panginoon, lalo na sa mga anak nila na nasa ibayong dagat at naghahanap buhay. Patuloy mong hawakan, Panginoon, ang kanilang mga buhay at ilayo ng magpuri ng Itinataas din namin sa trono ng iyong biyaya ang mga kabataan, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng kauhawan at katatagan ng kanila pong mga commitment sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong i-bless ang adults. And we pray, Lord, na sa tamang panahon, magkaroon ng malalim na commitment, matamis na relasyon ng bawat hanggang sa pagbabalik po namin o Diyos sa building ng iglesia. Ganon din, aming Ama, tinataas ko po si Sister Ligaya sa mga oras na ito. Panginoon, nakikita mo ang kanyang kalagayan, bigyan mo siya ng kagalakan na nagmula sa inyo sa araw-araw. Bigyan, Panginoon, ng kaginawaan ang mga kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang buhay. At dalangin ko patuloy sa sambayan ni Onche at ang sambayan po ng mga Pulikar. Ganon din, Panginoon, biyaya ang mga Cuisan family, si Brother Ray, ang buong sambayan ng Cuisan family. Ganon din ang sambayan ni kapatid na Tessie na kung saan, Panginoon, ay dinadalangin namin na magkaroon po sa iyong gawain. Alam ko, Panginoon, na siya po ay uhaw na para sa inyong mga gawain. Kaya iyo ang gumawa ng kaparaanan para siya po ay makasama namin. Nataas ko rin sa trono ng iyong biyaya ang pamilya ni Celine, ang buong sambahayan ng mga interior, ang buong sambahayan ni Rialyn,
Ganun din po ang mga Brigige family, si Cheche, si Christian, ang mga Dalupan family. Ganun din ang sambahayan po ni Kapitan Lito. Ganun din ang buong pamilya po ng mga Rivera family at Abeisa family. At ganun din ang lahat po ng mga kapatiran na kabahay po ng PCCI, Panginoon. Lord, dalangin ko ang lahat ng ito. May pagpupuri at pasasalamat. At kung mayroon pa po kami nakalimutan, ikaw ang di makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ibuhos niyo nga ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin. At maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito dahil kami ay pinag-isa ninyo. Sa inyo, ang pinakamataas na papuri, walhatian, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, everybody say amen and amen. Glory to His name. Tuloy yan. Yan tayo marinig tuloy eh. Ay, nakamute po kayo. Nakamute po kayo. Announcement po, yung gawain natin sa Sabado, yung young people and young professional, alas 7 ng gabi. Tapos sa Linggo, yung hour, tsaka Bible hour, tsaka yung worship service natin sa Linggo. Nawa ulit tayo sa biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya huwag kalimutan ating mga gawain. Salamat sa presensya ng bawat isa ngayong gabi na Good night. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. Sister Norma. Sister Ligaya. Hello, Brother Doming, Janet. Hello. Meron po tayong bukas. POT meeting. Alam ko. Ay, salamat po. Yes, thank you po. Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Salamat po. Bye-bye. Salamat sa ang babae, Sister Ellie, Janet. Live na. Good night. Maria. Salamat sa lahat. Bye-bye. Bye-bye.